May mga boto na naman na na-recover sa Taal Lake kung saan itinapon umano ang missing sabungeros. Samantala, naipasa na ng whistleblower sa kaso o naipasa na ng whistleblower sa kaso ang kanyang affidavit sa Justice Department. Narito ang agenda report ni Joash Balimban live mula sa Quezon City. Joash, anong latest? Oo, Pinky, tama ka nga dyan. Kinumpirma kanina ng legal counsel ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na nakapagpasa na sila ng kanilang official affidavit nitong nakaraang Biyernes. Kasama doon sa mga ipinasa ay yung mga affidavits din ng kanyang mga kapatid na sina Eliakim at Jose Patidongan. Matatandaan na spotted si Dondon at ang kanyang kapatid na si Eliakim noong nakaraang Biyernes sa DOJ pero tumanggi sila na magpa-interview. The documents are in. Nakapaghain na ang mga kaanak ng biktima ng kanilang reklamo at nakapaghain na rin ang aming kliyente ng kanilang mga salaysay ng pagtestigo. Sinabi ng kanyang abogado na si Atty. Manuel Ventura na bagamat hinihintay pa nila yung resulta ng evaluation ng Department of Justice patungkol sa isinumiting reklamo at affidavit noong Biyernes, confident siya sa kredibilidad ng kanyang mga kliyente. Isang argumento nila riyan ay yung mismong si Eliakim daw yung naka-witness ng pagpaslang sa at least 10 sabungeros. Ngayon, sinabi ng abogado ni Patidongan na naghihintay na lamang sila na matapos yung evaluation doon sa isinampang reklamo. Ayon kay Atty. Ventura, 10 working days yung nasa batas, so we're expecting na on or before Friday next week, i-issuehan na ng subpoena yung respondents sa reklamong ito. Kinumpirma ng kampo ni Dondon na nasa mahigit 50 yung respondents, kasama na yung mga tinuturong masterminds na si bilyonaryo gambling boss Charlie Atong Ang. Kasama dito, nabasa ko is si Mr. Charlie Atong ang kanyang kapatid na si Mr. William Ang, Mr. Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar, at marami pang mga iba. Ngayong araw, kinumpirma rin ni DOJ Assistant Secretary Mico Clavano na may bagong muling sako na naglalaman ng human remains na natagpuan sa Taal Lake noong Lunes. Patuloy yung proseso ng DNA extraction at cross-matching dito sa mga nare-recover na mga buto. Pati na rin yung paghingi ng tulong sa University of the Philippines Anthropology Department at Forensic Pathology Department sa tulong naman ni Dr. Raquel Fortune. Sa kasalukuyan, wala pa rin nagmamatch na DNA sa mga nakuhang buto at sa DNA samples na ibinigay ng mga pamilya. Pero sinabi muli ng legal counsel ni Patidongan na 34 lamang yung lumutang na kaso ng missing sabungeros. Pero nasa mahigit 100 daw ang nadispatcha sa Taal Lake. At sa ngayon, sabi ng DOJ, nasa 20 pa lang na pamilya yung may naibigay na DNA samples. Pinky, kanina umaga nakapanayam din natin si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan at sinabi niya na may at least isang active na police general na kasalukuyan ay iniimbestigahan din. Wala pa tayong information patungkol dito at yung kampo ni Patidongan kanina, tumanggi rin sila na ibigay yung impormasyon na hawak nila patungkol nga dito sa sinasabing involvement ng isang active na general. Pero ayon sa kanyang legal counsel, malapit na raw na mailahad yung mga pangalan ng mga respondents na nadadamay dito sa missing sabungeros, oras na maidocket na kaso itong isinampang reklamo noong Biyernes. Pinky. So Joash, for the first time, nagsalita na rin yung legal counsel ni Patidongan. Meron ba siyang sagot doon naman sa legal counsel ni Atong Ang na si Attorney Villarreal na kamakailan lang ay itinuro ang kanyang kliyente bilang ang totoong mastermind? Syempre, Pinky, sinagot niya yan kanina at sinabi niya na imposible raw na maging mastermind yung kanyang kliyente na si Dondon Patidongan. Bukod pa dyan, ang buwelta niya doon sa kanyang, umaga doon kay Atty. Villarreal, ay ina-affirm niya yung sinabi ng kanyang kliyente na ang tunay raw na mastermind ay si Mr. Charlie Atong Ang. Pinky. Kamusta naman daw si Dondon? Meron ba daw banta sa kanyang buhay mula ng isampa itong affidavit? Pinky, yan nga yung binanggit kanina sa amin ni Dondon at kahapon daw, kagabi, meron daw umaaligid-aligid sa kanyang lugar na pinagsistayan na isang sasakyan
pinatrace niya raw yung plate number nitong umaaligid na sasakyan na ito at tila hindi raw nag-match yung plate number doon sa sasakyan na umaaligid. So ang hinala nila, meron na raw talagang nagtatry na gumapang o at least mangialam dito sa investigation o posible na at least nagbabanta sa kanyang buhay. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimba, nag-uulat ng live mula sa Quezon City.